Yes guys, and hello, Lisdap Story here, and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video, gagawa ako ng gaming vlog ngayon, and eto yung nilalaro ko, Helbiverse, new monster tame game, open world monster tame game guys. Napakaganda at napakalupit ng graphics kung makikita nyo guys, no? For today, tuturo ko sa inyo paano laruin ito, paano mag-prepare. So daily task ko, anong ginagawa ko araw-araw. So bago ako mag-hunt ng boss, kailangan ko muna mag-prepare guys. So pupunta tayo mamaya-maya sa base. So ngayon ipapakita ko lang sa inyo ang bago kong na-tame na monster o isang PV ang tawag dito sa monster na to guys. So kakahuli ko lang yan kanina. So ayan guys, no, gamit ko rin yung octopus. Ayan, makikita nyo sa ulo ko. Kung wala akong ammo o walang bala yung aking mga weapon, maiging meron kang octopus na kasama pag nag-hunt ka ng mga boss, nag-hunt ka ng mga materials para sa paggagawa ng mga equipment, and also sa paggagawa ng pagkain. So ngayon guys, nandito na tayo sa ating base. So ang daily task ko guys, unang ginagawa ko, eto guys, magpa-plant tayo guys ng ating watermelon. So makikita nyo guys, napakaganda, para siyang like Pokemon pero mas advanced na siya guys dahil open world to guys. Parang pinaghalong survival, and makikita nyo guys, kailangan mag-plant ng mga materials o ingredients na kailangan nyo para sa food. At pwede nyo rin itong ibenta sa market guys para magkapera. At yung pera na yun, pwede nyo gamitin para i-upgrade yung ating base. So as you can see guys, no, yung si Krabby, ayan, at nagdidilig na siya. Sinusubukan niya nga, tulungan niya ako at magdilig ng mga halaman na tinanim natin. So ito guys, itong watermelon guys, umabot ng isang araw at so ngayon guys, umabot na nga, natapos na yung cooldown na isang araw at 7 oras. At ito, nag-harvest na ako. At ito, ganito guys, pagka-harvest nyo guys, bebenta nyo sa market ang lahat ng harvest nyo para magkaroon kayo ng gold. And also, pwede nyo rin lutuin yung mga na-harvest nyo guys sa farm. Ayan. As you can see guys, luluto ako ngayon ng Trompa, additional attack and additional damage sa ating character. And also gumagawa ko ngayon ng mga coarse wood, coarse ingot, and guys, para sa mga materials naman to guys. So may designated na PB dyan na pupunta para mag-work at tutulong. So ayan, makita nyo si Krabby, nagdidilig na siya. So ayan guys, no, ngayon wala pa tayong way, floor, hindi tayo makagawa. So ayan, makita nyo guys, yung PB guys gumagawa, tumutulong din siya. So nakita nyo, water type ang dapat yung naano dyan na PB. So ngayon guys, dito guys, pwede kayo mag-collect ng wood para additional material. Also yung starstone para pambili ng PB card. Ayan, yung metal, ito, ore, raw ore. Itong ore guys, ginagamit to guys para sa material, para sa paggawa ng ammo. At itong stone para sa mga requirements paggawa ng armor. Wood requirements para sa pag-upgrade ng mga base natin and materials para sa ating mga kailangan na gamit. And also, ito guys, kung makikita nyo guys, napakaganda. Kayo mismo pwede mag-design ng inyong sariling house o sariling bahay, pero kailangan nyo talaga ng mga material tulad ng wood. Kaya kailangan, pag nasa open world kayo, pwede kayong mag-farm doon, at pwede rin dito sa base na rin mismo. So ayan guys, no, dinidesign na natin ang ating bahay. Nilalagyan ko ng flooring. So iniba ko lang yung design kasi masyadong common yung design ng bahay na to dito guys, na nakabuild sa ating base. So ayan guys, no, makikita nyo guys, parehas sa mga nilalaro natin. Alam mo yung Palworld. Yan. Kung nalaro nyo na yung Palworld sa PlayStation 5 o PlayStation 4, ito na yun. So ayan guys, no, ngayon guys, etong Helbiverse, parang the same lang siya ng nag-launch na game na Maraibo, na laro nyo rin yun. Pero ako mas nagustuhan ko tong Helbiverse. Napaka ganda ng graphics guys. Ayan. Para siyang Genshin Impact na pinaghalong Pokemon at survival game na Fortnite. Ayan guys, no guys, no, nakita nyo guys, may baril akong hawak.
So ayan guys, no, ngayon ipapakita ko sa inyo paano ako nagmamine ng ore sa labas. So kailangan may kasama kayong PB na nagmamine tulad nito. Nagmamine siya. Yan ang PB na ginagamit ko. Si Prick. Ayan. Ayan siya guys, so nagmamine siya. So mabilis siya mag-mine. 3 hit ang bawat mine niya. Kaya yan din ang ginagamit ko doon sa base para mag-mine ng raw ore and raw metal and raw stone. So ganyan lang siya guys. And maya guys, tayo ay maghahunt ng boss kasama ang aking kaibigan online. So gamit ko ngayon yung octopus sa aking ulo. So pag walang ammo yung aking weapon, ito ang ginagamit ko guys, yung octopus na yan. So pag hunt ng mga boss dito ay mapahirap, pero pag ito gamit nyo, mabilis na lang. So kaya adjusted ko sa mga new player dyan, unahin nyo munang mag-befriend ng isang octopus at i-upgrade nyo muna to. At mas maganda naman siguro kung makahanap kayo ng shiny octopus guys, dahil may additional stats yun siya at additional damage para sa mga boss na i-hunt natin ngayon. So guys, stay put lang kayo dyan at pupuntahan natin yung mga bosses na pwede natin i-hunt. As of now, wala pa, hindi pa nagre-reply yung aking kaibigan dyan guys para tulungan ako mag-hunt ng boss. So pwede rin kayo mag-multiplayer dito, just like Genshin Impact guys. Kung nakalaro nyo yung Genshin Impact, ang kakaiba lang dito guys ay parang meron kayong mga kasamang na tame na mga monster. Ayan guys, makita mo yung mga treasure chest dyan ako nakukuha. So yan, ang ginagawa ko, nagro-roaming na ako dyan sa mga maps. Ino-open ko yung mga portal, yung mga bagong portal. So ayan, kung naglalaro ka na nito guys, i-add nyo ako, si Lizlap, and LYZLAP ang in-game name ko guys, Lizlap. Yes. At ayan guys, no, aakyat na tayo. Naghahanap kasi ako ng shiny PV dito. So yung tawag sa mga monster dito is PV. Yan, kaya Kelbeavers. PV. Yan. Nag-climb tayo guys. Hanap tayo ng magandang PV. Yung hinahanap ko na PV dito guys is yung shiny siya guys, no? Yung makikita nyo kumikinang-kinang na monster. Yun, mas maganda siyang hulihin. Mas worth it guys. So piliin nyo rin yung mga monster na hinuhuli nyo. May mga magagandang stats ang binibigay, yung lalo na yung mga shiny monsters dyan. Yan ang hulihin natin. So ayun, no? So napakaangas, di ba? Oh, galing ng mount ko, no? So dito ko lang din nakuha yan guys, pero ang hirap kunin ito guys. Ang hirap patayin, lalo na pag maliit lang yung damage ng inyong weapon. So kailangan mag-upgrade muna kayo ng weapon, mag-upgrade kayo ng armor. Kailangan nyo yun. Mag-gather muna kayo ng mga resources like stone, wood, and mag-gather kayo ng ore pang-upgrade ng mga weapon and armor guys, bago kayo mag-hunt ng mga PB dito o mag-befriend ng PB. Dahil marami rin mga PB na malalakas dito, hindi basta-basta mahuhuli ng guard kung buhay. Dapat pag uhuli nyo sa kanila, pag befriend nyo sa kanila, kailangan patay sila or dead na sila bago mo sila mapatay. Ayan, bago nyo sila mahuli. Tulad yan, guys, may nagcha-challenge sa atin na mga ligaw na PB, pero dark element din siya. Hindi ko na muna patulan yan kasi busy tayo. Bubuksan natin tong portal na to guys. Ayan, kunin natin yung journal. So ayan na guys, no? Pag open ng mga portal, kailangan nyo ma-open tong portal na to para mag-visible sa map. So ayan, inatake na tayo, no? So subukan natin atakihin gamit ang ating octopus sa ating headgear, you see? Oh. As you can see guys, wala tayong ammo, wala tayong bala sa ating baril na shotgun. So ang ginagamit natin yung si octopus yan sa ating ulo. At ayan, tira lang yan ng tira. No need to gumawa ng armor. Level damage niya is 29 na ang damage niya guys. Per hit 29 damage. So if we upgrade it, i-upgrade pa natin, i-fuse pa natin or dagdagan natin ng mga runes na pwede natin ikabit din sa octopus na yun, mas tataas pa damage yan. So isa pa tong example guys, no? Ayan, no? Yan SR yan guys, yung monster na yan guys. Yan si grizzly bear na yan.
and Grizzly Dawn. Ang kati niyan, ang sakit niya ng damage niyan, kaya medyo mahirap hulihin yan guys, at saka aggressive masyado to, no? Ano, ilang one hit lang tayo dyan pag tayo nakalapit dyan, kawawa tayo. So yan, no guys, so pero pag medyo malakas-lakas ng ating octopus, ang damage, magic damage natin octopus, baka pwede na natin hulihin ito. As of now, sige, patay lang tayo ng patay na yung ganito. Kung makita nyo guys yung mga PB na huli ko guys, nilalabanan nila yung SR boss na yan. So yung magandang hulihin guys, yung mga ganito, yung nakikita nyo sa map na yan guys, may ano, may profile niya na nakabilog. Ibig sabihin yan guys, shiny yan guys. May additional stats yan. Aray, kaya lang masakit ng kate. Ako, durog tayo dito guys, oh. Nahil pa tayo pero wala, deads pa rin. Better luck next time. So try natin mag dungeon mamaya. And ayan guys, no, nag-contact na sa akin yung aking kaibigan, so tutulungan niya tayo pumatay ng Sarok 4WD. Yan, ito yung SSR na monster guys, no. So as of now, hindi pa namin mahuli to dahil kulang ang aking SSR card. So ang gagawin lang namin dito guys, magpa-level up. So isa sa paraan para mabilis ka magpa-level dito guys is kailangan mo pumatay ng mga boss o mag-boss hunt kayo kasama inyong kaibigan. Invite nyo yung kaibigan nyo o mga kaibigan nyo o naglalaro ng Keldyverse para magtulungan kayo pumatay ng boss. Dahil nako, sobrang hirap nito, no. Ang hirap itong patayin pag solo gamer ka lang o mag-isa ka lang pumapatay nito. Kaya mo naman pumatay kung medyo mataas na level mo kaysa doon sa bossing na hunting. Ano guys, napakasakit ng damage kasi niyan guys. Dark element plus dragon element, napakakati. One hit lang ako dito guys. Kung natamaan ako nito ng power nito, yung SS niya na parang ipo-ipo, yung wind, makita nyo mamaya paano ako ano nito, tatamaan nito. Sakit niyan guys. So now guys, ayan na yung kasama ko, hinahabol siya. Hinahabol siya, tinatakbuhan niya lang, pero go lang siya guys, no? Para mapatay na namin, malapit na mamatay dahil makati-kati na rin yung gamit naming octopus. Ayan guys, kung unang laro nyo guys, unang uhulihin nyo o unang i-befriend nyo itong octopus at una nyong i-upgrade ito rin octopus ito guys. Dahil napaka-useful nito sa journey nyo sa paglalaro ng PB, ng Keldyverse. As you can see guys, no, habang binabaril niya yung boss, ako naman mga bataan ng boss o mga sub-boss dito guys. No, sakit niyan, damage yan, dark. Pero ayan, nakaano din tayo, magical damage tayo na dark element ng octopus natin guys. Ayan, diba? Durog yan, oh. So makikita nyo guys, konti na lang yung buhay ng boss na Sarok at ganito lang namin pinapatayan. So daily task namin, o every time na meron mag-respawn na boss, patayin nyo yan guys, para pag maraming beses na napatayan, malaki ang chance nyo na mahuhuli yan o mabefriend nyo yan gamit ang iyong card. So hindi masasayang ang iyong card. So yan guys, no, patayin nyo namin yung mga magliit. So yan guys, napatay na namin si Sarok. Maraming salamat, ang ganyan kasama ko. So yan, kung makita nyo guys, mabilis lang siyang patayin pag magamit nyo yung octopus o hinedgear nyo sa octopus para unli ammo kayo o unli yung bala. Yan guys, so ito yung mga drop nya guys, mga upgrade para sa armor and accessory. So every time makapatay kayo ng boss guys, etong si Sarok guys, nasa ano to, nasa map na ano, desert. So ngayon guys, dito naman tayo. Etong tinatawag namin na si Thanos. Si Stone Tector. Ayan. Thanos tawag ganyan guys, Stone Tector. Kasi tingnan nyo naman itsura niyan, parang si Thanos. So, laking higante. Laki ng buhay.
Pero sige lang, ayan na. Pinabaril ko na, may dala akong ammo. Pero si Octopus pa rin ang makakadali dyan. So, i-headgear ko yan mamaya. Pero as of now, ah, wala tayong bala. Titingnan natin kung kakayanin ang mga dala nating TV. Itong si Stone Protector. Ayan. Bakit lang ganda ng away nila guys. Yan, tayo lang muna kami dyan. Standby lang kami dyan. At ipapanoorin lang namin ang ginagawa ng aming mga na-tame na monster. So ayan, pinagtutulungan na siya. At mababawasan, ang bilis mabawasan ang buhay. Ganda kasi ng ni Ryzie, ni Boss Ryzie, oh. Yung PB na gamit niya, Grizzly Bear na, at isang Sarok na SSR, SR at saka SSR. Malaki rin ang damage na pamibigay nila. So yan na guys, pinapanood namin siya madurong. Ganyan lang ginagawa namin daily. So kailangan daily patayin nyo to para pag nakalimang patay na kayo, malaki na ang percent na chance na pwede nyong ma-tame ito o ma-befriend nyo tong si Stone Protector. Kailangan always hunt para mag-level up kayo. So para mas mabilis kayo level up, kailangan makipag-communicate kayo sa community para meron kayong kasama sa pag-boss hunting. So yan guys. So may part din to guys, pwede kayo mag-PvP dito guys, player versus player, pero sa isang sa isang mode. So mamaya sa isang video ko. So stay tuned kayo lagi sa video. Kung bago pa lang sa aking channel, please do like, subscribe, and comment down below kung ano yung gusto nyong malaman about dito sa game na to. At para lagi kayong updated, click that notification bell button guys, para sa susunod na video natin updated tayo. Ayan na, malapit na yan mamatay guys. So ayan, kung ikaw lang mag-isa niyan guys, hindi gano'ng kalakas ang dala mong PB, hindi nyo basta-basta mapatay ito. Ayan no. So ngayon maning-mani lang yan, kaya daling durugin. So there you go guys. Hinahayaan na natin ang ating mga na-tame na monster. So makita nyo guys, si Ryzie, dala niya yung dalawang octopus niya. Yung isa daw gagawin niyang healer, at saka yung isa yun ang ginagawa niya pang damage, pang attack. At mapapansin nyo yung TV niya is shining, oh. Kumikislap-kislap, shiny. Ibig sabihin nyo guys, maganda ang damage niyan, maganda yung attributes niyan na additional stats, dahil shiny TV yung nahuhuli niya. So yan ang hinuhuli natin guys, at hinahanap natin yung mga shiny TV. So mag-roaming lang kayo dyan sa map, open nyo yung mga portal para makapag-teleport kayo. Ayan no, so napatay na namin, congrats sa aming dalawa, at napatay na namin si Stone Protector. At you can see guys no, ganyan lang kami mag-boss hunt. So yan ang daily task namin lagi, para magpa-level up, magpalakas ng gears, magpalakas ng character, magpalakas ng base. So yan lang ang requirement. So thank you guys for dropping by, and see you again on my next YouTube video, and stay updated. Please subscribe once again, subscribe, like, and comment down below kung ano yung gusto nyo i-content natin sa next video natin about dito sa Kelbyverse Tamed Monster game. So yan guys, open world, just like Pokemon, Genshin Impact, and Fortnite combined. So that's all guys, thank you so much for dropping by, and see you again on my next YouTube video. This Love Story signing off.